my Savior as my all in all, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Salamat po. Marinig po natin si Brother Sandy, pangkantay sa panalangin. Pagdating mga sa panalangin, ay po namin ang ating mga ulo para muna sa panalangin na agad natin natin sa oras. Dakilang ang maaaring Diyos ng kapangyarihan sa lahat. Amin pong ipinagpapasalamat ang sandali ito na kung saan niloob mo, Panginoon, ang ang buhay makadako sa bahay-sambahan mo at sa oras nito, Panginoon. Amin pong pinapasalamatan, Panginoon, ang maraming biyaya na kung saan pinagkakaloob mo sa amin. Sa lahat, Panginoon, ang biyayang spiritual, kasama dito, ang biyayang pisikal at material, Panginoon, na kung saan pinagyayabong mo ang bawat mga anak mo, Panginoon, sa mga bagay na kung saan ipinapakita mo, Panginoon, ang kadalisayan ng kabutihan ng iyong pagiging Diyos sa aming buhay. Sa oras ito, Panginoon, patawarin po kami sa aming pagkukulang, sa aming mga kasalanan. Humihingi po kami ng pagtutuwid sa inyo. Hindi namin kaya itama, iayos ang aming buhay kung hindi mo kami pangunahan. Sa oras ito, Panginoon, maging pagpapala mo ang lahat ng gawain ngayon sa oras nito. At nawang ikaw po ang magdala, Panginoon, ng mensahe mo kung saan manunulot sa puso at kaisipan ng mga anak mo na sa aming magiging buhay ito, sa aming pagbabago, sa aming buhay pang-araw-araw. Pagpalain mo po ang pastor na nangunguna sa aming kalagitnaan, kasama na rito, maging pagpapala naman lahat ng maririnig namin at lahat ng mga aral at pag-aaral na gaganap sa oras na ito. Ito po ang aming samot na langit sa aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Panginoon Jesus. Lahat po tayo magsabi yan. Amen. Salamat po. Nakaupo na po ang lahat. Okay, review po muna tayo tungkol saan po yung serye natin. About some marks of a true and Healthy Christian. Kung sa sumagot po, ano po yung lesson 1 natin? Ang lesson 1 natin yung anak ng Panginoon na lolong siya, nagde-desire siya ng Word of God. Okay, tama po. Lesson 2. Life of prayer. Meron siyang life of prayer. Lesson 3. Repentance and humility. Lesson 4. Last week, inaral po natin, may pag-ibig siya sa ating iglesia. Lesson 5, ngayon po, ang aaralin natin ay Lesson 5. Ay, ganito po rin. Lesson 5, meron siyang tinatawag na holiness and separation. Sa mga susunod po, hanggang lesson 12 po tayo, ay 13 pala. Mga susunod, lista ko lang po. Aaralin natin faithfulness and consistency, lesson 6. 7, meron siyang self-control at spiritual discipline. Lesson 8, meron siyang virgin sa evangelism. Lesson 9, marunong siyang magpatawad at makipagkasundo. Lesson 10, meron siyang submission sa authority. Lesson 11, meron siyang stewardship at marunong siyang makibuhat sa gastusin na iglesia. Lesson 12, endurance sa lahat ng trials. At yung pinakahuli, pag sinamarize natin lahat ng lesson natin, he is becoming more Christ-like. So, lesson 5 po muna tayo, no? Isa-isahin natin, very practical ang ating series. Holiness and separation. So, may kita natin dito sa lesson 5. No? Isa sa mga pinakamalinaw na marka ng isang Kristiyano ay kabanalan. Masakit mang isipin, marami sa mga iglesia ngayon, hindi na tinatalakay ang topic ng kabanalan. Because the moment na pag-aralan ng bawat isa ang kabanalan, babanggain niya yung lahat ng kasalanan na minamahal natin sa ating mga buhay. Akala ng tao masakit ang
katuruan ng kabanalan. Pero ang katotohanan, ayaw lang nilang bitawan ang kanilang mga kasalanan. Masakit sa mga iglesia ngayon. Nakakalungkot, no? Komportable silang pag-usapan kapag ang turo patungkol sa blessing, sa success, sa happiness, pagbibigay ng purpose sa buhay ng mga Kristiyano, okay sa kanilang pag-usapan ng mga relationship, improvement ng iyong sarili. Success. Sinabi ko na. Success. Pero, nagiging nawawala yung comfort nila. Hindi sila komportable the moment na pag-usapan na ang salitang kabanalan. Samantala, ang kabanalan ay isa sa mga sentro na tema sa loob ng Biblia. At nakakapagtaka, no? Kung bakit kaya ayaw nilang aralin o pag-usapan ng kabanalan, while all the while claiming na mga Kristiyano sila, samantalang pagdating mo sa langit, alam niyo ba na ang description sa langit, yung pinaka-atmosphere doon ay kabanalan. Ni wala isang bahid ng kasalanan o karumihan sa langit. Nag-uusapan nga namin mag-asawa, alam niyo po ba na sa langit, sabi sa Biblia, isang lengguwahe na lang yung meron tayo sa langit. Babalik yung original language natin. Bago pa paghiwa-hiwalayin ng Panginoon ng lengguwahe sa Tower of Babel. Iisip namin, yung original na lengguwahe na ginawa ng Panginoon, siguro walang walang mura, walang masamang salita, makakalimutan natin lahat ng pangit na salita. Dahil kahit yung pananalita natin doon, punong-puno na kabanalan. Ano yung punto? If you are to ask me, ano yung greatest purpose ng Panginoon sa buhay mo? Hindi happiness. Hindi kasiyahan. Maraming Kristiyano ang pinupursue maging masaya sa mundong to. Samantalang ang utos sa'yo, hindi maging masaya kung hindi maging banal. Iniisip ng maraming Kristiyano na yung buhay natin, it is mainly about avoiding hell and going to heaven. That is not salvation. Kung ang tingin mo lang sa kaligtasan ay kapag naligtas ako, pupunta na ako ng langit, period, nagkakamali kayo o mababaw ang pagkakaunawa nyo sa kaligtasan. Salvation is bigger than that. Hindi ka iniligtas ng Panginoon para lang maging masaya ka at pumunta ka ng langit. Hindi niya lang tinanggal yung parusa ng kasalanan. Kung tunay kang Kristiyano, ang tinanggal niya yung kapangyarihan ng kasalanan sa iyong buhay. Amen. Nakakalungkot na maraming tao ang gustong mapunta ng langit, pero ayaw nilang magpakabanal dito sa lupa. Hindi tayo bagay sa langit kung ayaw natin ang kabanalan. Sabi ko nga, yung hangin pa lang sa langit, banal. Ang goal ng Panginoon, hindi lang tayo patawarin. Ang goal ng Panginoon, gawin tayong mga banal na santo na handang ikasal sa kanyang anak. Romans 8:29. Sabi po dito, for whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son. Lagi natin inaaral sa doktrina itong Romans 8:29. For knowledge, election, predestination. Inaral natin lahat yan. Nung inaral natin yung doctrine of grace, isa-isa natin yung tulit. Pero kinakalimutan ng marami yung application ng doktrinang yan. Para saan daw? To be conformed to the image of His Son. Ano yung punto? Marami sa atin, gusto lang natin yung pakiramdam na pinili tayo. Iniligtas tayo. Dadalhin tayo ng Panginoon sa langit at kinamatayan tayo. Pero pagdating doon sa application, maraming Kristiyano umaatras. To be conformed to the image of His Son. Hindi ka niya iniligtas, hindi ka niya pinili, para lang dalhin sa langit. Ginawa niya yon upang mas maging kamukha mo ang ating Panginoong Jesucristo. So the moment na maligtas ka, hanggang sa mamatay ka sa huling hininga mo, ang goal mo sa araw-araw ng buhay mo, mas nagiging kamukha ko ba ang ating Panginoong Jesucristo? At habang mas nagiging kamukha mo siya, mas nahihiwalay ka sa
mundo. Masakit man, maraming modern Christians, niyayakap nila ang Kristyanismo habang gusto nila na mas maging kamukha sila o mas maging kalapit sila ng mundo. Alam nyo, hindi naman po tayo tinawag ng Panginoon na maging ermitanyo. No? Mamumuhay ka talaga dito sa mundong to. Ayaw man natin sa hindi, mamumuhay tayo sa mundong to. Pero tandaan nyo, sa isang bangka, okay lang na napapaligiran siya ng tubig. Kailan hindi magiging okay yung bangka kapag pinasok ng tubig. Ganon din yung buhay natin at ang iglesia nito. Walang masamang mamuhay sa mundo, sa gitna ng mundo, sa gitna ng karagatan. Masakit, pag pinasok natin yung tubig ng mundo sa ating buhay at sa ating iglesia. Marami nagtatanong, ano bang masama kung gagayahin ko ang mundo? Kasalanan ba talaga? Gaano karami yung pwede kong gawin para mapagbigyan ako ng salita ng ating Panginoon na magkasala? Pwede ba itong gawin ng isang Kristiyano? Ito yung mga maling tanong. Samantalang, ang dapat tinatanong natin, kahit ano pa yung ginagawa natin, nagagalak ba ang Panginoon sa gagawin ko? Mas nagiging kamukha ko ba si Kristo? Nakakatulong ba to sa testimonya ko? At yung testimonya natin, actually, hindi naman pangalan natin ang iniingatan natin, kung hindi pangalan ng ating Panginoon. So, ang kabanalan, lilinawin ko po, inaral na natin to sa Ordo Salutis. Hindi nagbibigay ng kaligtasan ang kabanalan. Ang kabanalan ay bunga ng kaligtasan. Ebidensya ito na iniligtas ka ng ating Panginoon. Okay. Saglit lang po nagahang ang aking notes. First point, aralin po natin ang unang punto patungkol sa holiness. A healthy Christian understands God's call to holiness. Ang isang matinong Kristiyano, unawa niya yung pagtawag ng Panginoon sa kanyang kabanalan. Ano po ang sabi sa Bible? Be ye holy, for I am holy. Magpakabanal kayo dahil ako ay banal. Panginoon po ang nagsabi niya, ibig sabihin ng kabanalan, nagsisimula sa tamang pagtunawa kung sino ang ating Panginoon. Sabihin, magpapakabanal ka kung unawa mo that God Himself is holy. Alam mo, hindi lang po mapagmahal ang ating Panginoon. Siya ay banal. Hindi lang siya maawain, siya ay banal. Kaya nga yung mga anghel, sa lahat ng description sa Panginoon, hindi nila sinabi, God is love, love, love. O God is justice, justice, justice. Ano lagi nila sinasabi? Holy, 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 Lord God Almighty. Holy, holy, holy is the Lord of hosts. Isaiah 6:3. Ibig sabihin, wala nang iba pang mas mataas na karakter ang Panginoon kung hindi kabanalan. Naalala niyo po yung doctrine of God kung inaral natin? Yung holiness, yung nag-iisang karakter ng Panginoon na gumagabay sa lahat pa ng kanyang attribute. Yung pag-ibig niya nanggagaling sa holiness, yung justice nanggagaling sa holiness, yung mercy, yung grace, at lahat pa ng description sa Panginoon nanggagaling sa holiness, sa kabanalan. Ibig sabihin mo, lahat ng ginagawa ng Panginoon, banal. Lahat ng gusto ng Panginoon, dinedesire ng puso niya, banal. Lahat ng kautusan ng ating Panginoon, banal. At lahat ng gagawin natin na hindi naaayon sa persona ng Panginoon, kasalanan.
Ganun lang kasimple ang definition ng kasalanan. Kahit ano pang excuse ang gawin natin, kahit ano pang sabihin natin, kung hindi yan naaayon sa kagustuhan at karakter ng Panginoon, yan ay kasalanan. Alam nyo, marami pong mananampalataya, ang mababaw ang tingin sa kabanalan dahil mababaw ang tingin nila sa ating Panginoon. Habang lumalalim yung pagkakakilala mo sa ating Panginoon, mas tumitindi yung kagustuhan ng puso mo na mamuhay ng tama. Marami pong iglesia sa ating panahon ngayon, problema nila hindi na kamunduhan. Nagiging makamundo sila dahil kinakalimutan nila kung sino talaga ang kanilang Diyos. Pangalawang punto po, sabi doon, be ye holy, for I am holy. Ibig sabihin, holiness is God's expectation for all believers. Ano nangyayari sa Bible? Ibig sabihin, sinasabi dito ng ating Panginoon, ine-expect niya ang lahat ng mananampalataya na kung saan ay i-practice ang kabanalan. Sabi niya doon, be ye holy. Hindi sinabi doon ni Peter na be ye holy kung ikaw ay isang pastor. Be ye holy kung ikaw ay isang misyonaryo. Be ye holy kung ikaw ay isang mature na believer. Hindi. Ang sabi niya doon, be ye holy for I am holy. Utos ito sa lahat ng Kristiyano. Kung kabataan ako, tinitignan ko yung mga pastor, iniisip ko, bakit kaya nila nagagawang mag-evangelize, buhos yung buhay nila sa ministry? Siguro dahil pastor sila. Pero growing up, na-realize ko, nagagawa nila yun, hindi dahil pastor sila, kung hindi dahil sila ay mga Kristiyano. At yun din yung challenge sa bawat isa. You don't even have to be a leader para i-desire ng puso mo na magkaroon ka ng kabanalan sa iyong buhay. Yung utos na ito, it-apply sa lahat ng Kristiyano. At ito po yung katotohanan. Hindi ibababa ng Panginoon ang standard niya dahil lang nagbabago ang ating kapanahunan. Kahapon po, galing kami nila Pastor Dave at Pastor Israel sa Caloocan para planchahin yung mga gusot sa fellowshipping churches. Pauwi kami, dumaan kami dyan sa may UP Diliman. Na-traffic kami halos isang oras sa loob. Dahil merong Pride March. Pag nakita niyo po yung mga tao doon sa Pride March, hindi na nga lang po kabaklaan ang kanilang pinopromote. Class 1. Nakikita mo na mga lalaki mga lalaki, mga naka one piece, mga naka panty na lang, yung mga lalaki, halos subot-subot na. Hindi na magandang tignan. At sa mata ng mundo, nagbago na yung kultura. Siguro lalo na sa mga mas matatanda sa akin. Pero nung bata ako, kahihiyan ng maging isang bakla. Yung mga kaklase kong bakla nahihiya, nagtatago, ayaw nilang malaman. Tinutukso sila sa eskwela kasi alam nilang mali. Pero ngayon, ang tawag sa ganitong klase ng pamumuhay, pride. Isang bagay na kailangan kong ipagmalaki. At habang nagbabago ang kultura ng mundo, habang ginagawang normal ng mundo ang kasalanan at katanggap-tanggap, hindi babaguhin ng Panginoon ang kanyang standard. Never na nagbago ang ating Panginoon. Ano na yung punto? Kung gusto natin ang kabanalan sa ating buhay, at ine-expect niya ng Panginoon sa bawat isa, then meaning, tignan natin yung standard ng ating Panginoon. Alam niyo, lagi natin itinuturo maging kontento ka. Pero may isang discontentment na dapat nararamdaman ng bawat isang Kristiyano. Yung tinatawag natin spiritual discontentment. Never mong iisipin na sapat na at mataas na yung estado mo sa harap ng ating Panginoon.
Alam niyo, kailan lang nagiging kontento ang mananampalataya na akala niya ang buti niya na at banal na siya. Kasi inukumpara niya yung sarili niya sa kanyang mga kapatid, sa kapwa niya. Pero yung standard yung ating Panginoon. At habang kinukumpara natin yung sarili natin sa ating Panginoon, mas nakikita natin kailangan ko pang maging banal. The standard is not other Christians. The standard is God, Christ. Kasi, nakikita po natin kung saan ang isang matinong Kristiyano, unawa niya that salvation produces holiness. Sabi po sa Titus 2:14, that He might redeem us from all iniquity and purify unto Himself a peculiar people. Ano po yung punto? Hindi po natin pwedeng i-claim na tayo ay ligtas kung hindi nakikita yung kabanalan sa atin. Ngayon ang tanong, pag ikaw ba naligtas kinabukasan, sobrang banal ka na? Hindi. Sabi natin, dumadaan tayo sa proseso ng sanctification. Na tinatabas tayo ng Panginoon, nililiha tayo ng Panginoon. Minsan, pinapalo tayo ng Panginoon para mas maging kamukha tayo. Pag sinabi ko bang naligtas ka at nagkakaroon ka ng kabanalan, sinasabi ko ba na hindi ka na magkakasala? Hindi. Pastor nga, nagkakasala eh. Pastor nga, nagagalit. Nadadapa, nagkakamali. Pero ano yung sinasabi ko? Kabanalan natin, mapapatunayan niya. Magkasala ka man, lumalaban yung puso at kaluluwa mo sa sarili mo, kasalanan, sa sarili mong laman. Nire-resist mo yung kasalanan. Kino-confess mo yung kasalanan. Kaya nga ang tawag natin sa term nag-i-is struggle. Ano pong ibig sabihin ng salitang struggle? Lumalaban, umaayaw. Ngayon ang malungkot lang, sasabihin ng maraming Kristiyano, Pastor, nag-struggle ako sa ganitong kasalanan. Hindi mo yan pwedeng tawagin struggle kung hindi mo naman nilalabanan. Ang struggle, paglaban. Sabi ko, Pastor, nag-struggle ako sa kasalanan na ito eh. Na-enjoy mo nga eh. Pag na-enjoy mo, hindi ka nag-i-struggle. Yun yung difference. At kung lumalaban man tayo sa kasalanan, kung gusto man natin makuha yung kabanalan, hindi dahil gusto natin mapunta sa langit. Bunga na lang yan ng kamatayan ng ating Panginoon para sa atin. Ang isang matinong Kristiyano nadadapa. Ang isang matinong Kristiyano nagkakasala at nagkakamali. Pero kailanman hindi siya magiging komportable sa sarili niya kasalanan. Ang banal na Espiritu patuloy na kumikilos upang ibigay sa atin ang kabanalan. Sige po, before tayo pumunta sa second main point, meron po ba kayong tanong or insight? Very practical lang naman po ang ating lesson. Wala po? Sige po, kung wala. Pangalawa, sabi natin sa introduction natin kanina, ang isang matinong Kristiyano, a healthy Christian, separates from worldly needs. 1 John 2:15. Love not the world, neither the things that are in the world. Huwag daw nating mahalin ng mundo ang mga bagay na nandito sa mundo. Mahirap po itong aminin, no? Kahit personally, alam ko, may mga bagay pa rin na kailangan kong bitawan bilang isang pastor. Isa sa mga katotohanan na nineneglect natin, yung tinatawag natin biblical separation. Alam niyo po, yung salitang holiness
Ang ibig sabihin talaga ng holiness ay separation. To be set apart. Ibig sabihin, pag dinugtong mo yan sa huli natin po, nung binili ka ng Panginoon, inangkin ka niya, hiniwalay ka na niya sa mundo. Hindi ka na para sa mundo. At kung titignan nyo, no, yung salitang separation, hindi po yan pareho ng salitang isolation. Sabi ko nga kanina, hindi natin kailangan maging kanitaan nyo, hindi natin kailangan maging mag-isa, hindi natin kailangan humiwalay sa mundo to be separate. Ang sinasabi po natin, pwede kang mamuhay sa isang maruming mundo na hindi ka nagkakasala, na pinoperso mo ang kabanalan. Ang sinasabi po natin, mamuhay man tayo dito sa mundong to, hindi natin lulunukin yung values at principles ng mundong to. At ang dahilan kung bakit, because this world rebels against God. Galit ang mundong to sa ating Panginoon. Alam niyo, never na kung saan naging neutral ang mundo. Never na kung saan naging okay yung mundo sa ating Panginoon. Kahit sabihin mo na, Pastor, pag lumabas ako kahit sino dyan, tanungin ko, naniniwala ka ba sa Diyos? Sasabihin nila, oo. Mahal mo ba ang Diyos? Sasabihin nila, oo. Anak ka ba ng Diyos? Sasabihin nila, oo. Pero hindi sapat yung salita. Kung yung pinapamuhay nila, yung pinaniniwalaan nila, yung niyayakap nila sa buhay nila, ay puno ng kasalanan, then this world rebels against God. Tignan nyo yung value ng mundo. Pride, pagiging mga sarili, unahin ang mga sarili, sensuality, rebellion, pagiging materialismo, kaganidan, galit, at itinutulak tayo ng mundo sa araw-araw ng ating buhay na maging kamukha nito. Kaya nga muto sa atin sa Romans, kinaaral natin sa prayer meeting, be not conformed to this world. Huwag mo hayaan na hubugin ka ng mundo. And every day, kung sinasabi nyo na kung saan Pastor, hindi naman nagpipreach ang mundo sa akin katulad ng salita ng Panginoon, you are wrong. Every day, the world is preaching sa buhay mo. Sa dami ng pinapanood mo, pinapakinggan mo, tinitignan mo sa cellphone mo, mga celebrity, influencer, mga kaibigan mo, kapitbahay mo, kamag-anak mo, inuhubog ka ng mundo. Alam niyo po yung katagang sa advertisement. Napansin niyo, karamihan ng mga advertisement ngayon, lagi may mga babaeng halos nakahubad. Dahil ang sabi ng mundo, 2000s pa lang, hindi pa 2010, hindi pa 2015. Pagdating sa advertisement, anong sinasabi nila? Sex sells. Bumibenta ang sensualidad. Pag tumingin ka sa cellphone mo, kada scroll mo, hinuhubog ng mundo mo, ito ang normal. Samantalang mga panahon na ng mga ninuno natin, nila Jose Rizal, kapag nakakita sila ng sakong ng babae, sensual na yun. Kita nyo sa unti-unti, kada isang henerasyon, binabago ng mundo at ginagawa niyang normal ang kasalanan. Pero ito yung katotohanan. Kung ano yung pinapakain mo sa isipan mo at sa puso mo, yun ang humuhubog sa pagkatao mo. At kung hindi mo pinupuno ng salita ng Panginoon ng iyong isipan at ang iyong puso, iba ang nagpapakain sa iyo. Pangalawa, kaya ko po sinabi na kailangan natin ang salita ng Panginoon dahil ang separation, it begins with the heart. Marami na rin po ako nakitang Kristiyano na nilalabanan nila kanilang kasalanan sa pamamagitan lang ng pagbabago externally. Ano po yung ibig kong sabihin?
Pinipilit lang nilang baguhin, itigil yung kasalanan, pero ang ending, bumabalik lang sila sa pareho kasalanan. Dahil ang katotohanan, hindi po sa outward action nagsisimula ang pagbabago sa ating mga puso. Let me tell you, kahit pa matigil mo yung kasalanan mo, kahit maging mabuting tao ka pa, yung pinakamagandang bagay na gagawin mo, karumihan sa harap ng Panginoon kung hindi niya binago ang iyong puso. Yung pagbabago nagsisimula sa puso. Yung totoo. Pwede nga ang ganda-ganda mo manamit, very conservative ka manamit, uma-attend ka ng church faithfully, humihiwalay ka sa mundo, pero mahal pa rin ng puso mo ang mundo. Nagsisimula ang pagbabago sa ating puso. Ang kabanalan nagsisimula sa pusong binago ng ating Panginoon. So ano yung punto ko? Hindi ko po itatanong kung ano yung ginagawa nyo. Maraming tao, sinusukat ang kabanalan sa kung ano yung ginagawa nila sa araw-araw. Maling measure yun. Ang unang tanong, ano yung nag-e-excite sa puso mo? Ito tayong mga lalaki. Hindi natin kailangan mag-cheat sa ating mga asawa para sabihin nagkasala tayo. Makaramdam ka lang ng excitement sa puso mo, sa ibang babae, nagkasala ka na. It's not about the action, it's about the heart. Sa isang buong araw, ano yung laman lagi ng isipan ko? Yun ang magsasabi kung namumuhay ka ng may kabanalan. Ano yung pinupurso ko sa buhay ko na may passion ako? Ano yung tinitreasure ko? Ano yung pinapahalagahan ko? Ano yung nagka-capture sa puso ko? Dahil pag nasagot mo ang lahat ng tanong niya yan, yan ang magsasabi kung namumuhay ka ng may kabanalan. Sabi ko nga sa inyo, pwedeng ikaw ang pinakamabuting asawa, pinakamapaglingkod na asawa, pinakamaalalahanin na asawa, pinakamapagmahal na asawa. Pero the moment na ma-excite lang yung puso mo sa ibang tao, sinasabi niyan, wala ka pa rin kabanalan sa iyong buhay. Kung titingnan nyo, napaka-radikal ng standard ng Panginoon. Ang mundo okay na sa kanilang magpakabuti ka sa panglabas mo. Pero ang Panginoon, kahit kung puso at isipan mo, binabasa niya. Kung bakit natin kailangan humiwalay sa mundo? Because friendship with the world weakens o pinapahina your fellowship with yung pakikipagkaibigan natin sa mundo, pinapahina ang fellowship at relasyon natin sa ating Panginoon. Hindi po kayo naniniwala, ang sabi ni James, the friendship of the world is enmity with God. Habang niyayakap natin ang mga mundong pag-iisip, pinapahina niya o sinisira niya ang relasyon natin sa ating Panginoon. Ang kamunduhan, binamanhid niya yung conviction natin, panalangin natin, pag-aaral natin, at nawawalan tayo ng pagkagutom sa salita ng ating Panginoon. Alam mo, simple lang naman po yung logic. Kahit naman sa mga anak namin, kailan sila mahinang kumain? Kapag pinakain namin sila ng matatamis at ng chichirya, bago kumain ng tanghalian. Kahit sinong bata, kahit nga ikaw matanda ka niyo, subukan mo magmerienda ng chichirya, uminom ng soft drinks bago kumain, mawawalan ka ng gana. Ano yung punto? Simpleng test. Tignan mo kung gaano ka ka-excited kada linggo. Tignan mo kung gaano ka kagutom kada linggo. Na umaga pa lang talagang masaya ka dahil makikita mo yung mga kapatiran mo, mag-aaral kayo, makikinig kayo, kakain ka ng salita ng Panginoon. Kung hindi mo yan nararamdaman, I will tell you, busog na busog ka sa wala namang Kristiyano na gumising isang araw at nangyari. At sinabing ayaw ko na sa aking Panginoon.
Wala pong Kristiyanong gigising na gano'n. Ang nangyayari po, unti-unti silang nawawala. Unti-unti kasi silang mas nagiging kamukha ng mundo. Pangatlo, although nagsisimula sa ating puso ang kabanalan, hindi po yan pwedeng matapos sa ating mga puso. A healthy Christian pursues yung tinatawag natin practical holiness. Ano po ang root word ng salitang practical? Practice. Practice. Pinapractice mo. Ginagawa mo kung ano yung laman ng iyong puso. Alam niyo po yung pinaka problema kung bakit nagiging makamundo ang isang Kristiyano? Yung salitang compartmentalize. Ano po ang root word ng compartmentalize? Compartment. Ano po ang Tagalog ng compartment? Parang division. Diba sa sasakyan, meron kayo sa cabinet, tinatawag natin siyang maraming compartment. Division. Yung sa taas na shell, para sa pantulog, sa baba, pambahay, sa isa pa, paglakad. Ibig sabihin, hinihiwa-hiwalay. Ano yung punto ko? Maraming Kristiyano na po compartmentalize ng kanilang buhay. Kristiyano ako sa loob ng church. Siguro kung Kristiyano yung pamilya ko, Kristiyano ako sa loob ng bahay. Pero pagdating sa trabaho, business yan. Hindi ko kailangan maging Kristiyano. Pagdating sa eskwela, hindi, pag-aaral lang naman to, pastor. Ang kasama ko, mga klase ko, hindi ko kailangan maging Kristiyano. Hindi. Yung kabanalan, lahat yan ng parte ng ating buhay. Dahil parte ng kabanalan, yung salitang integrity. Kung wala kang integridad, hindi ka namumuhay ng may kabanalan. Ibig sabihin, lahat po ng parte ng ating buhay, kailangan natin yung kabanalan, kailangan natin maging Kristiyano. Unang-una, sa ating speech, sa ating pananalita. Sabi ng Panginoong Jesucristo, out of the abundance of our hearts, the mouth speaketh. Kung ano yung laman ng puso, nag-overflow lang yan sa ating mga bunganga. Dapat nag-strive tayo sa kung paano natin ino-honor ang Panginoon sa ating pananalita. Kung magsasalita man tayo, dapat may katotohanan. At hindi lang pwedeng may katotohanan. Yung katotohanan na walang kabutihan at pag-ibig, it's going to be harsh. Katotohanan na may kabutihan, na may grasya, puno ng encouragement, reproof, correction, rebuke, purity ng ating pananalita. Ibig sabihin, sa maliliit na bagay, doon mo makikita ang kabanalan. Yung punto. Laging sinasabi ng aking asawa, maraming Kristiyano sinusukat ang kabanalan sa grand gestures, sa malalaking bagay. Tumulong ba ako ng malaki? Kumilos ba ako sa ministry? Nakita ba ako ng mga kapatid sa ginagawa ko? May ginawa ba akong napakagandang bagay? Ito nila sinusukat ang kabanalan. Hindi. Alam niyo, mas madaling gawin yung malalaking bagay. Kasi nakikita ka ng tao. Kabanalan, makikita mo sa araw-araw ba, nagreklamo ba ako? Alam ko, guilty tayo lahat. Kasi ako, guilty ako kahit sa pastor. Minsan na sobrang dami ng trabaho, hindi ko maiwasan minsan magreklamo. Nagre-reklamo ba tayo? Yung pagre-reklamo, pinapakita lang natin na hindi tayo masaya sa ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Nagchismis ba tayo? Nagbitaw ba ako ng masakit na salita? Hindi ba ako naging maingat sa mga lumalabas sa aking bibig? Yung maliliit na bagay, yung magre-reveal ng kondisyon ng ating puso. Kung masakit ka magsalita, nagchichismis ka, reklamador ka, yung maliliit na bagay na hindi natin kayang bitawan tells us if we have holiness. Pangalawa, hindi lang po sa ating pananalita,
sa ating mga relationships. Alam niyo po yung kabanalan, hindi niya lang babaguhin yung ating mga sarili. Babaguhin niya kung paano natin tinatrato ang ating mga asawa, ating mga anak, mga miyembro ng iglesia, ating mga kaibigan, katrabaho, kapitbahay. Yung maturidad ng isang Kristiyano. Huhusgahan ko yung maturidad niya sa mga relasyon niya, sa buhay niya, nakikita ng buong mundo. Kumari, pag pumunta kayo sa trabaho ni pastor o sa village namin, kailangan tanungin ko yung lahat ng tao. Alam niyo bang pastor tong taong to? Kapag sinabi ng mga tao, hindi ko po alam eh. Pastor ba yan? Pastor ba yan? Pastor ba yan? Eh, lagi pong galit yan eh. Pastor ba yan? Eh, ano yan sa trabaho, sa business niyan eh. Nandadaya na ng oras sa trabaho niya eh. Nag-under the table yan sa mga kontrata niya. Pastor ba yan? Nagnanakaw yan eh. Pastor ba yan? Huwag na kayo magiging pastor eh. Kristiyano ba yan? Kasi hindi po exempted to para lang sa mga pastor. Kung makikita paano natin itrato yung ating asawa at mga anak, Kristiyano ba yan? Diba? Nakakaya sa mga kapitbahay natin, kachismisan natin doon. Nabanggit mo, alam mo, nag-church ako, ay, Kristiyano ko pala, kahapon lang nag-chismisan tayo dito eh. Alam niyo po, sa maliliit na bagay, makikita niyo ang maturity ng isang mananampalataya. Yung tunay na kabanalan, sinusundan tayo kahit saan. At yung kabanalan, naaapektuhan niya lahat ng habit at desisyon ng isang mananampalataya. At ito, napakasimple at practical na ginagawa ko sa araw-araw. Minsan nagtetempt talaga ako gawin ng ibang bagay. Una kong tinatanong sa isip ko at nananalangin ako, Panginoon, matutuwa ka ba kapag ginawa ko itong bagay na ito sa iyong harapan? Makakatulong ba ito sa testimony ko bilang isang mananampalataya? Palalakasin ba nito yung lakad ko kasama ka, ating Panginoon? Ano yung holiness? Sabi ko nga, hindi yan malalaking bagay. Ini-influensyahan yan kahit yung maliliit na bagay na ginagawa mo. Tulad ng ano yung pinapanood mo? Ano yung pinapakinggan mo? Sino yung sinasamahan mo? Sino yung mga kaibigan mo? Ano yung priority mo? Ano yung pinipili mo sa araw-araw? Ano yung mali yung tanong ng maraming Kristiyano? Yung tanong ng maraming Kristiyano sa ating Panginoon, Panginoon, pwede ko ba itong gawin? Hindi yun ang tanong. Ang tanongin mo sa sarili mo, dapat ko ba itong ginagawa sa harap ng ating Panginoon? Sabihin, lahat ng bagay sa buhay mo apektado na kabanalan. At pang-apat, itong kabanalan na ito, ang isang tunay na Kristiyano at healthy na Kristiyano, a healthy Christian, nangyayari sa pamagisyon. Baka sa corner, sa ano. A healthy Christian embraces holiness. Ibig sabihin po, ang isang tunay na Kristiyano, hindi mo siya kailangang pilitin maging okay. Hindi ko po sinasabi na kung saan ay ine-expect ko kayo lahat na maging perfect. Hindi po yun yung punto. Pero hindi po legalismo ang pagiging banal. Amen. Hindi ko po kayo kailangan ipagtulakan, paggamitan, at sigawan.
ine-expect ko po kung ng mananampalataya ko at ine-expect ng ating Panginoon, natural sa iyo na mahalin ang kabanalan. Sabi ko po sa inyo, ang kabanalan hindi yan simpleng pagbabago. Bunga yan ng ating kaligtasan. At ang isang tao na nag-claim na ligtas siya, ang mangga, hindi mo kailangan pilitin na magbunga ng mangga. Magbubunga at magbubunga ka. Mahal mo ang kabanalan. Dahil banal yung Panginoon na namatay para sa iyo. Bakit mo mamahalin yung kabanalan? Dahil unawa mo na ito yung mag-iingat sa iyo. Tandaan mo na yung utos ng Panginoon, hindi yan ibinigay sa pakiramdam natin, kinukulong tayo ng utos ng ating Panginoon. Samantalang ang katotohanan, yung 4 na pader ng utos ng Panginoon na itinayo niya sa buhay natin, hindi para ikulong tayo, kung hindi proteksyonan tayo sa lahat ng bagay na nakapaligid sa atin. Yung kabanalan, yung magpapatibay ng testimonya natin kung bakit natin mahal ang kabanalan. Dahil gusto natin na kapag nakita ng mundo yung buhay natin, hindi pa tayo nagsasalita, kaya nilang sabihin, buhay ang Panginoong Jesucristo. Nakikita ko si Kristo sa buhay ng mga mananampalataya sa iglesia ito. Ito yung dapat nilang pakita. At yung kabanalan, hindi natin ipaparamdam sa kanila that we are better than them. Hindi po yun ang punto ng kabanalan. Kung namumuhay man tayo ng mabuti, hindi para maramdaman nila na mayabang ka, mas banal ako sa iyo, mas okay ako sa iyo, mas mabuti ako sa iyo, mas aral ako sa iyo. Hindi. Ang punto ng kabanalan, makita nila. Ako itong pastor na to, babaero to dati, binago to ng ating Panginoon. Hindi po, mamaya na itong taong to. Mabisyo to dati, binago to ng ating Panginoon. Sinungaling to eh. Pero ngayon ay lumalabas na sa bibig niya katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Ano po pag hindi natin inibig ang kabanalan at naging kamukha tayo ng mundo, something is wrong. Kung pareho natin sila ng value, kung pareho natin sila ng priority, kung pareho natin sila ng pananalita, ng lifestyle, ng habit, we will never magnify Christ. Hindi natin maitataas ang ating Panginoong Kristo. Kapatid, the point of living a holy life is not to say that we are better than them, na mas okay ako sa iyo. Ang punto ng pamumuhay ng may kabanalan, ituturo natin sila kay Kristo. Ito po yung masakit sa salitang separation. Maraming Kristiyano, kapag sinabi nilang separated ako sa mundo, mas magaling ako kaysa sa mundo. Samantalang ang tunay na puso ng Kristiyano, kung nakahiwalay man ako sa inyo, makita nyo na ito ang tamang pamumuhay. Hali kayo, sumama kayo sa akin. Kung tunay, nakabanalan, hindi yan mag-produce ng pagmamataas, ng self-righteousness, ng punong-puno ka na lang ng pang-criticize sa ibang tao, hindi yan yung kabanalan. At habang ginagawa mo yan, I tell you, malayong-malayo ka sa kabanalan. Ang isang Kristiyano na bumuhay ng may kabanalan, habang lumalalim ng kabanalan niya, mas nakikita niya na ang dumi ko pa rin sa harap ng Panginoon. Sino ako para maliitin yung ibang tao? Tunay na may kabanalan, may pagpapakumbaba. Kung namumuhay man siya ng tama, ang nararamdaman niya pagpapasalamat sa Panginoong Jesucristo na binago siya. Pag-ibig sa Panginoon na nakikita sa pag-ibig sa lahat ng tao. Because of the end of the day, panghuling punto, a healthy Christian longs to be like Christ. Hebrews 12:2, looking unto Jesus. Holiness is all about
Christ. You want to be holy? Si Kristo yung example. Lahat ng area ng kabanalan, makikita mo sa persona ng Panginoong Kristo. You want to be holy? Si Kristo ang motivation. Alam nyo, maraming tao kaya nilang magpakabuti dahil takot sila. Yung anak ko nga, takutin mo ng palo 5 minuto okay yan. 5 minuto uupo yan eh. Pag napalo, 5 araw. Yung takot kaya niyang i-restrain. Yung masamang pag-uugali. Pero si Kristo lang yung kayang magbago ng puso. Amen. Si Kristo ang motibasyon. At higit sa lahat, si Kristo ang lakas natin para magawa natin mabuhay ng may kapatid. Bakit maraming Kristiyano nagkakamali sa pananaw nila sa kabanalan? Dahil pag naging banal sila, ang iniisip nila kanilang mga sarili. Samantalang ang tunay na matinong Kristiyano, banal ako dahil kay Kristo. Siya ang ehemplo ko, siya ang motibasyon ko, siya yung kalakasan ko, siya lang ang dahilan kung bakit ko ito nagagawa. I cannot become holy apart from God's grace. Kung hindi sa grasya ng Panginoon. At kung ganito yung pag-iisip natin ang may nangyayari, nagsisimula tayong dumipende sa salita ng Panginoon, sa panalangin, sa banal na Espiritu, at sa Panginoong Hesukristo mismo sa araw-araw. Dito po natin tatapusin ang ating service. Malinaw ngayon na ang malinaw na marka ng isang tunay na Kristiyano ay kamanalan. The goal of the Christian life, hindi lang maging iba sa mundo. Bonus na lang yun. Nagiging iba tayo sa mundo dahil mas nagiging kamukha lang tayo ng ating Panginoong Jesucristo. At habang mas nagiging kamukha kanya, natural lamang na maiiba ka sa na ano lang yung gusto kong tumbukin sa atin bilang isang iglesia. Huwag tayong magkaroon ng isang mababaw na Christianism. Marami na ako nakita, papasok sa iglesia, makikinig, iiyak, emosyonal, paglabas, ganun pa rin. Hindi po natin kailangan maging pakulat. Hindi natin kailangan mapuri ng kung sino mang Kristiyano, kapatid, o pastor, o ng mundo para magpakabanal. Sapat na makita ka ng Panginoon araw-araw. Naniniwala ako na ang kabanalan mas mapapatunayan mo sa mga oras na ikaw ay mag-isa. Diyan po muna natin tatapusin ang ating Sunday School. Welcome po kayo mag-insight or kung may tanong po. Ako, Pastor, personally, yung natin ngayon, yung lesson natin ngayon, talagang natamaan ako in a way na gusto kong magpasalamat sa Panginoon sa grasya niya sa akin, sa katigasan ng ulo ko dati, na sa pananamit lang, nare-realize ko na patuloy akong pinatama ng Panginoon. Hindi siya instant kasi hindi naman porket ligtas na tayo, na tayo, 100% na sanctified na tayo at glorified na tayo. Sa lang yun, sa heaven lang yun. Pero ang pinupunto ko, mabagal man yung proseso ng sanctification papunta sa holiness ng isang tao, it's all by His grace talaga. Yung Panginoon ang magbabago sa tao, hindi yung kanyang sarili. Tapos, habang tumatagal, makikita mo na imbis na magmataas ka, ako binago ko ng Panginoon, inaayos niya yung pananamit ko. Bunga sa'yo, humility in a way na pag may nakita kang mga, for example, YP, ganyan, i-correct mo sila, pero i-extend mo yung grace, yung habag na binigay sa'yo ng Panginoon na aasa ka na lang sa
kilos ng Panginoon na ang Panginoon na ang bahalang magbago dyan in the future. Basta gawin mo lang yung part mo na i-review siya. Ayun, yung gano'n. Napakasimple pero malaki yung impact sa akin. Actually, yan sa pagre-review ko na yan, part din naman yan ang haba na yan. Pero church, ay winawarning ako lang sa kayo, kahit sino man ang i-review mo, ramdam nung taong nare-review nyo kung may kayabangan sa inyo. Sabi ko nga sa inyo, kung tayo banal, hindi para mataas. Kung magtatama man tayo ng iba, dapat ang nararamdaman nila pag-ibig. Otherwise, hindi yung kabanalan. Kayabangan lang yun. Hindi po yung kabanalan. Thank you po. Sige po, Lolo Ma. Ano, Pastor, yung sa separation, bago itanong sa inyo, ang hirap magkomento sa kabanalan. Honestly, ayaw magsalita, mapapahiya ako. Lahat naman po tayo. Ang hirap. Pero yung tanong ko lang yung separation, kanina na inumbok mo is, could it be individual and siguro as in church kasama rin? Sige po. Actually, both po yan. Yung separation, pwede natin yung i-take both individually and corporately bilang isang iglesia. So, discuss po natin. Yung individual separation, it concerns yung personal mong paglakad kasama ang ating Panginoon. Ano yung mga verses dyan? 1 Peter 1:15, but as search ko lang. 1 Peter 1:15, but as he which had called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Yung sinabi natin kanina sa 1 John, individual din yun. Love not the world, neither are the things that are in the world. Ibig sabihin, sabi nga natin, yung inaral natin, yung sinful lifestyle, worldly values, lahat yan, it emphasizes personal holiness, individual. Pero meron din po tayong ecclesiastical separation o yung corporate separation. Kaya nga sabi natin sa ating iglesia, ginagard natin yung ating church sa doktrina, sa worship, sa fellowship, sa testimony. Tinuro natin sa Baptist Distinctive na ang magiging miyembro lang ng mga iglesia ay mga tunay na ligtas at nabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Kahit nga po yung 2 Corinthians 6:14, it is both personal and corporate. Ano yun? Be ye not unequally yoked to unbelievers. Now, ano po yung punto, no? Even as a church, kung makikita nyo, we have a practice of disfellowshipping other churches. At nung alam niyo naman po, may mga nagiging issues sa mga iglesia, kaya inaayos po namin yung fellowshipping churches. Hindi po madaling bagay yung salitang disfellowship. Hindi po tayo pwedeng mag-disfellowship ng ibang church dahil lang may nagawa silang na-offend lang tayo. Hindi po. Tatlo lang po yung bagay na reasons kung bakit natin sila disfellowship. Una, doktrina. Pangalawa, immorality. At pangatlo, pangungunsinte sa immorality. Okay? Yun lang po. At masakit ang disfellowship dahil pag dinisfellowship mo ang isang church, it is as if sinasabi mo, you are not a true church. So corporately, meron din po tayo separation. Okay? Pero in any cases, both personal or corporate or ecclesiastical, hindi po natin yan gagawin ng may pagmamatas. Hindi dahil, mas okay yung church namin kaysa sa inyo. Pero, sinisigurado natin na tama yung nagiging ating pamumuhay. Yun lamang po. Sana po nasagot ko ng maayos yung tanong. Sige po, sino pa po ang may tanong or insight? Kaya Andy, kayo po. Tingin ko lang, no? Sige po, kaya Andy, pasensya na po. Tingin ko lang, yung holiness, tsaka napakahirap para sa itong tao talagang buhay kay bago ng mundo. Basically, kaya niyang gawin talaga yung basic na kabutihan ng tao, kapwa.
Kasi pag holiness talaga, banalan, napakabigat eh. Meron gawin. Pero kung sinasabi ng Panginoon na hiwalay, gayahin natin si Kristo para maging kamukha natin siya sa kabalaran, sa kabutihan, at sa kung anong siyang meron. Pero yun ang pangintindi ko. Pero yung kabanalan talagang mahirap talaga gawin ng isang Kristiyano. Ang kaya nang gawin talaga is yung kabutihan sa kapwa. Yung pagiging basic lang niya na huwag gumawa ng masama, huwag magsalita ng masama against sa kapwa. Pero yun ang nasasabi ko, Pastor, na kaya nga nagkaroon pa siya ng separation, parang intindi ko rin na inihiwalay para hindi ka na magaya ng mga bagay-bagay na ikasakama mo. Kaya yung holiness talaga is talaga satisfaction 100% kang nagaya kay Kristo. Linawin ko lang po, Kuya Andy. Ito po, medyo masakit itong katuruan na to. Nawa, huwag kayong ma-offend, pero responsibilidad kong sabihin sa inyo ito. Wala tayo kahit basic na kabutihan. Amen. Amen. Wala tayong kabutihan. Kasi di ba ako ng mundo, Pastor, puro talaga sa kumanda. Ito po talaga, Kuya Andy. Kahit yung kabutihan, siguro po yung tinutukoy yung kabutihan. Say for example ako, kung hindi man po ako Kristiyano ngayon, nagbigay ako sa kapwa ko, maaari pumunta ako sa isang church, nagbigay ako ng pera doon, nanalangin ako. Kung hindi po kayo binago ng Panginoon, Amen. kahit yung pinakamabuting gawa nyo, works of the flesh ang sabi ng Biblia, gawa yan ng Laman. ay, masakit po yun kasi tayo, natural tayo bilang tao, kapag may ginawa tayong maganda, ang gusto natin, kung Panginoon, mabuti to, okay to. Kaya nga minsan kapag may ginawa tayong mabuti, ayaw man natin, nasusumbatan natin ng ibang tao eh. Kasi pakiramdam natin, mabuti ako eh. Pero hindi po eh. Wala tayong kabutihan na may pagmamalaki sa ating Panginoon. Yung separation na gagawin ng Panginoon, hindi po yan literal na hihiwalay ka sa mundo. Sabi po natin kanina, pag naligtas ka at binago ng Panginoon ang iyong puso, hindi mo nalulunukin yung values ng mundo. Now, pwede bang gumawa ng kabutihan ng isang hindi Kristiyano, nakapareho ng ginagawa ng Kristiyano? Pwede. Ano yung pagkakaiba? Kung hindi Kristiyano, gagawin niya yung kabutihan niya ayon sa kalakasan ng kanyang katawan at ng kanyang laman. Yung isang Kristiyano, ginagawa niya yung kabutihan niya ayon sa pagmamahal niya sa Kristong nagligtas Amen. sa kanya. Yun ang pagkakaiba. Kaya kung makikita niyo po, kapag ginawa natin yung kabutihan ayon sa laman natin, nagagawa natin na, o ikaw, ginawa kita ng kabutihan ha, I expect you to do the same to me. Pero kung kay Kristo mo, dahil kay Kristo mo yung ginawa kita ng kabutihan, dahil mahal ko si Kristo, may gawin ka man sa akin, masama o mabuti, wala na akong paki, kasi ginawa ko to para kay Kristo. Yun yung tunay na kabanalan. Pwede tayo pareho sa paglabas ng ginagawa na kabutihan. Pero sabi ko kanina, hindi po yung paglabas yung tinitingnan ng Panginoon, yung ating mga Puso. Intention. yung intensyon. Yung pusong binago ni Kristo, kikilos yan para lang kay Kristo. Regardless ng gagawin ng ibang tao, ako ay para kay Kristo. Yun ang tunay na kabanalan. Sana po nasagot ko yung paglilinaw. Follow up lang. Last two na lang po kasi mali Kasi sa Solomon, ano sinabi ni Solomon? Kahit yung pinaka mabuti natin ginawa, dahil nga it was apart from God. Nature kasi rin ng tao na since ginawa siya na isang banal na Diyos, kahit anong sama niya, lumalabas pa rin yung He was made after the image of the Lord. Pero, ang katumbas lang nun ay maruming basahan Amen. sa harapan ng banal na Diyos. Well, don't take it too literal pag sinabi sa Solomon na maruming basahan. Ang maruming basahan na inaano doon is yung pasador ng babae na may matubong matumi. Ganun kadumi kasi pag ang babae
pag meron siyang monthly visit, hindi siya pwedeng tabihan ng asawa niya. May hawakan. Ganun pinakita ni Solomon ang karumihan sa puso ng tao kahit sabihin mo pang pinakain mo yung tulubi. O tumulong ka sa isang nasusunog na bahay na kinuhos ka. Anything done apart from the Lord at ginawa mo yun accordingly sa iyo lang. Hindi maduming basahan pa rin sa harap ng Panginoon yun. Ito na po, unrelated na lang kasi nakakwento ni Lolo Mac na madumi ang babae kapag sa Israelita lang po yun. Ah, Hindi sa po, Israelites. hindi po ngayon, baka sabihin nyo, bawal nung akbayan yung asawa nyo kasi hindi po. Ang tanong bakit? Sige, kung nag-aaral po kayo, bakit madumi ang babae noon? Logically, sa Israelita, kahit anong klase ng patay ay karumihan sa Israelita. Anong namang dito ko? Ano yung namamatay kapag meron kayong menstruation? Scientific to. Anong nawawala? Egg? Cell. Kaya yun pa lang, totoo na abortion is murder. May buhay. Tingnan nyo ng Panginoon na may buhay. Yung bawat dalaw nyo, ibig sabihin, sinasabi ng Panginoon, maaaring kawalan ito ng possibility ng buhay. So, makikita nyo na, totoo ang salita ng ating. Hindi na po yung related sa holiness, trivia lang yun. Para alam nyo. Sige po, last na. Kasi sinasabi sa pwede mo yung love God the world. Love Opo. kasi love the world. Actually, yung kamunduhan, noong pa man parang pala luman pa natin talaga. Kaya sabi po ni King David, maalala natin na yung problema na yun ng mundo, nandito na talaga eh. So, tama, separate tayo ng mundo, pero paano? Isimula sa puso ng tao, kaya sabi po ni King David, Panginoon, ilaan mo ko ng matuloy espiritu at mali sa puso. Doon pa lang nakikita natin yung Peri David, na amin natin siya nandun yung kamunduhan, sa starting yung sa puso ng tao, yung sa bang para sa makasunod sa kalooban ng Panginoon, yung kamunduhan naman, hindi niya magawa. Dahil mag-isa si David sa puso, simula siya. Yun ang magandang supunan natin sa puso natin. Kasi ang puso natin talaga eh. So, ang makikita, dapat natin makita dito yung puso natin, ano ba, iahang ba ng puso ko para dito sa mundo na to? Kasama ko ba ang Panginoon o gagawin ko yung kamunduhan na tubusin na natin naman? So, doon pa lang po, para, kasi talagang hindi natin may iwasan, nandiyan ang kamunduhan ng sanlibutan. So, start tayo na puso na. Ilan po? Sige po, tapusin ko na lang po ang conclusion natin. Balik ito sa unang tanong ni Lolo Mac between individual and corporate. Although meron tayo pareho nun, may relasyon yung dalawang yun. Bakit? Ang isang healthy na iglesia, binubuo ng mga healthy na Christians. Kung yung isang miyembro may sakit, hindi siya healthy, hindi okay ba yung spiritualidad, tilay ang ating dahil iisang katawan lamang. Okay? Po, kung wala nang tanong, let us pray. Close natin sa prayer. Lord, thank you po sa araw na ito, sa aming Sunday School. Patawad naman sa aming mga kasalanan. Salamat po sa lahat ng kaluluwa na kasama namin sa araw na ito. Papurihan naman namin ang inyong pangalan ng may katapatan sa aming mga puso sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. So po, 2 minutes break tapos worship na po tayo. Uy, kumusta? Nag-i-school na yan, lolo mo. Nakita mo yan.